Ayon sa isang report mga kapatid, no, tinanggihan ng China ang application ni FPRRD ng asylum. No, tinanggihan daw yan ng China mga kapatid ayon sa isang source. Ito panoorin natin tong balitang to mula rito sa GMA. At meron pang isang report na ang sabi, kahit saang bansa pa magpunta si dating Pangulong Duterte, basta yon ay bahagi ng Interpol, pwede siyang arestuhin. Meaning, wala talaga siyang pupuntahan mga tol, no? Panoorin natin muna tong balitang to mula sa GMA at ang pagkakarinig ko parang tinabla siya mga kapatid ng kanyang best friend na China. No, panoorin natin to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Bago pa man maaresto at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China. Pero tinanggihan siya. Balak niya sana magtago doon mga tol, no? Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay sa naging paghahanda para sa pag-aresto sa dating Pangulo sa balitang hatid ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Ayaw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol mga tol. Alam naman natin Hong Kong bahagi din ng China yan mga tol. Pero kung sakasakali man mga kapatid na sa ibang bansa na aresto ang dating Pangulo at ibang mga pulis ang umaresto sa kanya, hindi sana siguro magiging ganito kalaki ang issue, di ba? Hindi sana ganito magiging kalala yung bangayan mga tol ng rito sa ating bansa. Kasi mga kapatid, ang problema dito mismo na aresto si FPRRD at ang umaresto sa kanya, gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Isinuko siya sa dahig. No? Pero yun nga kahit eto, mamaya papanoorin natin yung isang video mula sa Rappler mga tol. Alam ko marami sa inyo ang ayaw ng Rappler, pero for the sake of additional information para sa ating lahat, mamaya panoorin natin yun. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. So nag-apply siya ng asylum sa China. Kasi nga hindi member ng ang China ng ICC mga tol. 'Di ba? At malamang poprotektahan talaga siya doon. Pero tinanggihan siya mga kapatid, Tinanggihan ng China ayon sa isang source. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin. Kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG.
CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands. Talagang idiniretso no? Eto mga tol panoorin natin to saglit. Mula naman to sa Rappler, no? Bigyan natin to ng reaction. Posibleng may arrest warrant na ang ICC laban kay former President Rodrigo Duterte. Maaresto na ba siya? Pati ang kampo ni former President Rodrigo All eyes are on Interpol for an red notice. Duterte sa Interpol nag-aabang ng red notice. Bakit sa ICC manggagaling ang warrant? Because Interpol is the most conducive legal way for the Marcos government para i-enforce ang ICC warrant. Bakit at paano? Hindi na kasi tayo miyembro ng ICC. 2018 nang winidraw tayo ni President Duterte dahil nga sinisimulan na siyang imbestigahan noon. Kaya ulit-ulit yung claim ni President BBM na wala tayong legal obligation sa ICC. Pero klaro sa kanya na meron tayong legal obligation sa Interpol, kaya ipapadaan sa Interpol ang warrant ng ICC. Hindi to unique sa situation ni Duterte. Ginagawa talaga ng ICC na minsan ay dumadaan sa Interpol. Ibig sabihin, hindi na to bago. Hindi na to bago. Ni Duterte. Ginagawa talaga ng ICC na minsan ay dumadaan sa Interpol. So paano mangyayari to? Kapag nilabas na ng Interpol ang red notice alert kay President Rodrigo Duterte, it alerts all 196 member countries of the Interpol na wanted siya at kailangan siyang hulihin. Grabe, no? Kapag inilabas na ng Interpol ang red notice, it alerts, eto nakalagay it alerts all 196 member countries that he is wanted and must be arrested. So sa madaling salita, doon sa 196 countries na yon mga tol, pag doon nagpunta o isa sa mga yan nagpunta si dating Pangulong Duterte at lumabas itong notice na to, pwede siyang arestuhin. No? Tama si former spokesperson Harry Roque, hindi naman to international arrest warrant. What it is an alert to all 196 member countries na meron kayong legal obligation para hulihin kung sino yung pinapahanap namin. At sinabi na ng Malacanang na ready silang makipag-cooperate sa Interpol. Sino ang huhuli? Kung nandito si Duterte, ang ating local law enforcement. Pero kung nandun siya sa any of the other 195 member countries ng Interpol, yung local law enforcement nila ang pwedeng humuli. O yun, no? Imagine nyo mga tol, kung halimbawa sa ibang bansa siya nahuli, diba? Hindi siguro galit na galit ang mga tao sa administrasyon na to. Kasi hindi naman PNP, hindi naman CIDG, hindi naman si Torre ang humuli. No? Sabi rito, if he's in any of the 195 other, kasi tayo yung pang 196 if he is in any of the 195 other member countries, then it will be their local law enforcement ang huhuli sa kanya mga tol. Diba? Doon malamang hindi siya masyadong kikilalanin doon. Hindi naman siya taga doon Dito medyo maingat pa pero ganun pa man isinakay pa rin siya at isinuko doon sa dahig kahit na tulad nga ng laging sinasabi, wala na ng obligation sa atin ng ICC. Bakit tayo nagpa-under sa kanila? Di ba? May mga ganon. Pero ang ipinagmamatwid nga nila mga tol, wala nga tayo obligation sa ICC pero nakikipagtulungan tayo sa Interpol. At ganon nga rin daw ang maaaring mangyari kay dating Pangulong Duterte if ever nasa ibang bansa siya. Kaso, kanina nga napanood natin, ayaw makipagtulungan ng Hong Kong Police sa Interpol. Dapat doon pa lang daw, gusto nga daw ng CIDG, doon na mismo arestuhin. Kaso ayaw makipagtulungan ng Hong Kong Police sa Interpol.
Nasa Hong Kong kasalukuyan si Yan, former President Rodrigo Duterte. Ang Hong Kong ay isang special administrative region ng China. And China is an Interpol member country. So, nandun yung isang sub-bureau ng China Interpol. So, in theory, pwede siyang hulihin ng Hong Kong, pero alam naman nating close ally si Duterte as si Chinese President Xi Jinping. Sa madaling salita, mga kapatid, kahit member ka ng Interpol, pwede ka pa ring hindi makipagtulungan. Diba? Kasi ito sabi ito balikan natin. Hong Kong is a special administrative region of China. Siyempre, kontrolado ng China to. China is an Interpol member country. Member sila ng Interpol. Is an Interpol member Tulad natin, member din tayo. country. So, nandun yung isang sub-bureau ng One of China's Interpol sub-bureaus is in Hong Kong, sabing ganun. China Interpol. So, in theory, pwede siyang hulihin ng Hong Kong, pero alam naman nating close ally si Duterte as si Chinese President Xi Jinping. Kaya hindi nakipagtulungan ang Hong Kong police sa Interpol. Pwede naman. Diba? Kaso nga, in theory din mga tol, in theory, sabing ganun nga sa mga napanood na natin, katulad nung kay Katon Ying, pwede namang hindi makipagtulungan ng gobyernong to sa Interpol. Lalo-lalo na sa ICC, hindi na tayo member. Kaso nga, paano nga naman daw mangyayari yun kung naging malapit na lang din sana si President Duterte kay PBBM? Baka sakali. But Duterte's friendship with China's President Xi Jinping may come into play. Kaso, ayon nga rin sa report kanina mula rito sa GMA, mga tol, nag-request o nag-apply ng asylum etong si dating Pangulong Duterte, mga tol, dito sa China. Kaso tinanggihan siya. My goodness, tinabla siya, mga kapatid. Diba? Tinabla siya. Gusto niya sana rito magpa-shelter. Dito sa China, gusto niya sana rito magpakanlong o kaya tanggapin niyo ako, dyan muna ako, 'di ba? Kaso tinanggihan siya, mga tol. No? 'Di ba? Pati China, mga kapatid, tinabla siya. Now let's look at the ICC. ICC has 125 states, parties, or member countries. Hindi tayo kasama doon. Hindi kasama ang Hong Kong, hindi kasama ang China, hindi rin kasama ang USA. In the event that the ICC unseals the warrant or isapubliko nila ang warrant, meron ding alert sa 125 states parties na to na wanted si Duterte at kailangan siyang hulihin. In the end, it's still the local law enforcement of each of these member countries or states parties ang huhuli kay Duterte because neither the Interpol nor the ICC have the police powers as we know it. Kaya nga laging sinasabi ng Team Duterte, diba, soberenya ang mamamayani. Tama. But in the case of President BBM, he has expressed openness to cooperate with Interpol kasi member country tayo ng Interpol. Pero member country din naman ng ang Hong Kong, ang China. Pero tulad nga nung report kanina sa GMA, ayaw makipagtulungan ng Hong Kong police sa Interpol. So pwede kasi nga wala namang police sarili ang ICC, wala ring police sarili ang Interpol. 'Di ba? Depende pa rin doon sa bansang 'yon kung makikipag-cooperate sila dito sa Interpol o ICC. Pero yun nga, sabi nga, President Marcos expressed openness. Open siya, mga kapatid, to cooperate with Interpol because Philippines is a member. Pero again, kung ganito sana sila, mga kapatid, kung vibe sana sila ni dating Pangulong Duterte, mga tol, baka nangyari yung kabaliktaran, 'di ba? Pero ganun pa man, mga tol, ka-vibes ni dating Pangulong Duterte ang China, pero hindi tinanggap yung application niya ng asylum, no? Gusto niya sana magpakanlong doon, dito muna ako at may red notice na ako sa Interpol, no? Kaso wala Kaya napilitan na lang siyang bumalik na lang sa Pilipinas, mga kapatid, 'di ba? Kasi kahit saang bansa naman siya magpunta, ganun din pwede rin siyang arestuhin Ngayon, ano ang mangyayari? If ever nahuli ng kung sino mang member country si Duterte, he needs to be turned over via the Interpol to The Hague and the Netherlands. Ayan balikan natin.
if Duterte is arrested by any member country. So kahit anong bansa mga tol na member ng Interpol. He needs to be turned over via the Interpol to The Hague in the Netherlands, where he will attend a confirmation of charges hearing and then a trial. Kung hindi nahuli si Duterte for Walang whatever trial. reason, walang trial na magaganap. Ang question ngayon is ang existential question both for Interpol and ICC. Nire-respeto ba ng mga bansang to ang mga international body katulad nila? But at the end of the day, 196 member countries of Interpol plus 125 states parties of ICC combined with their overlapping members, it makes the world smaller and smaller for Rodrigo Duterte. Yun lang, no? Dahil nga dun sa dami, 125 tapos 195 country, bukod sa Pilipinas, sa member ng Interpol mga kapatid, it's a smaller and smaller world for Rodrigo Duterte, sabing ganun. So talagang wala siyang ibang pupuntahan kundi sa Pilipinas na lang. Kasi yung inaasahan niya na pwede sanang kumanlong sa kanya mga tol, nag-apply siya eh. Diba? Sinubukan niya mag-apply ng asylum sa China, ayon nga rito sa report dito sa GMA. Ayan asylum application umano ni FPRRD tinanggihan ng China ayon sa isang source. Tinanggihan siya mga kapatid, no? Hay, naku po. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.